Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong pag-uusapan, no? Dalawang topic. Unahin natin itong salpukan ni di naman salpukan, parang conflict ni Father Joel Jumarsus Gatus versus Kuya Kim Atienza. No, kasi nasabi ni Father, ang daming taong may sakit sa ospital lumalaban sa hamon ng buhay. Ikaw na pagkalusog-lusog nade-depress. So, dahil kilala natin si Kuya Kim na, 'di ba, alam mo yung anak niya, no? May pinagdaanan siya sa anak niya na may tungkol sa ganyang issue. Parang na apektuhan si Kuya Kim. Sabi ni Kuya Kim, depression is a sickness, a medical condition. Ang taong may mental illness ay lumalaban sa hamon ng buhay at ayaw magpa-ospital dahil sa ganitong stigma. So, ito yung article, sabi ganoon, Father, you don't get it. Sinagot ng TV host na si Kuya Kim Atienza ang Catholic priest na si Father Joel Jumarsus Gatus matapos mag-viral ang pahayag nito tungkol sa depression. Sa kanyang pahayag, sinabi ng pare na marami ang may malulubhang karamdaman sa ospital na patuloy na lumalaban sa buhay habang may ilang umanong pagkalusog-lusog ngunit nade-depress. Iginit naman ni Atienza na ang depression ay isang medical condition. Yung sinabi niya kanina. Actually, nag-send sa akin nito si Sir, shoutout ko si Sir ha. Si Sir, ano ba name mo, Sir? Sorry ha, nakalimutan ko, si Sir Miguel Angelo Gonzalez. So ito yung sinabi niya sa akin. Sa akin feeling ko misunderstanding ito. Alam ko naman yung nasa medical field ako eh. Alam ko yung clinically diagnosed na na may depression. Tsaka alam natin yung nade-depress na tinutukoy ni Father. 'Di ba? Kasi sometimes sa panahon ngayon, ginagawang vernacular term na yung nade-depress. Ang synonym niyan, 'di ba, nalulungkot. For example, bes, malungkot ako kasi binrake ako ng shota ko. Ang term na ginagamit, nade-depress ako. Pero hindi naman sinasabi na clinically diagnosed na na may depression siya. Kasi makakapag-determine lang nun professional eh. Kung clinically diagnosed ka na may ganon. Pero yung direct translation kasi ng depressed, no? Tingnan natin ha. Depressed meaning. Dito tayo sa Merriam-Webster. Sa Merriam-Webster. Sabi dito, number 1, depressed, low in spirit, sad. 'Di ba? Hindi naman sinasabi na yan ay clinically diagnosed na, pero nakuha niyo ba ibig ko sabihin? Kasi totoo naman ganito doon sa sinabi ni Father, naintindihan ko 'to. Kasi may mga tao talaga na yung may mga mabababaw yung pinanghuhugutan, for example, hindi ka sinama sa outing. Isang tabi muna natin 'to ha. Hindi hindi yung tinutukoy ko dito yung clinically diagnosed, ha? Hindi ito 'yon. Sometimes nade-depress kasi hindi sinama sa outing. Yung pinagkaisahan, siya lang yung hindi minessage. Or halimbawa, nagpapabili ng laruan kay mami, hindi binili. Alam mo yung tinutukoy kong depressed doon, yung parang, wala yung typical na lahat naman tayo kasi nalulungkot. Nalulungkot tayo lahat. Kaya lang, yung kalungkutan na yun, for example, ganito, namatayan ka ng mahal mong alaga.
na aso. Di ba? Yun muna yung pag-usapan natin. Nasaan na yun yung link? Siyempre, madidepress ka nun. Siyempre, ang tagal mong nakasama yung aso mo. 6 years. Di ba? Tapos namatay, nasagasaan ng tricycle, halimbawa. Madidepress ka nun. Valid naman yun eh. Na madepress ka dun. Pero kailangan makamove on ka dun. Ngayon, pag tumagal yung depression mo nang hindi ka nakaka-move on, for example, 2 weeks pataas na depressed ka pa rin, baka kailangan mo na magpatingin. 'Di ba? Yung pagkakaroon ng lungkot, yung normal 'yon. Kailangan may pagdadaanan kang stages nun eh. Hanggang makaabot ka doon sa acceptance. Pag hindi ka pa makaabot doon na napakatagal na panahon na, although na hindi naman kasi agad madidetermine kung talagang nagsasuffer ka nung depression na tinutukoy ni Kuya Kim. Unless magpa-check ka sa sa professional, 'di ba? Pero dito naiintindihan ko si Father dito kasi may mga tao talaga na kailangan ng word of encouragement din. At itong sinabi ni Father, feeling ko pasok naman ito doon para maging positive ang pananaw mo sa buhay. Parang ini-encourage ka ni Father na hindi ako Catholic Hindi ako Catholic pero parang ini-encourage ka lang ni Father na instead na half empty ang tingin mo dun sa baso, half full. Para maging optimistic ka lang. Kasi nga 'di ba, ang daming tao na parang pinapakita niya dito na kung gaano ka kaswerte. For example, sa anak mo, nanghihingi ng cellphone ng anak mo, wala kang pambili ng cellphone. Hindi mo na ibili ng cellphone. Ang gusto niya pa naman ay iPhone. Ang nabili mo sa kanya ay Oppo. 'Di ba? Kasi yun lang ang kaya ng budget. Tapos malulungkot yung anak mo, madidepress yung anak mo. Sasabihin mo sa anak mo, maswerte ka nga At least kahit papaano, ikaw, naibibili ko ng cellphone kahit na hindi yung gusto mo. Yung ibang bata, walang makain. Nagkakalkal ng basura para lang makakain. Ikaw, nakakakain ka. Ang swerte-swerte mo. Parang ganun kasi yung dating ng sinabi ni Father dito. Naiintindihan ko yun. Siguro may part lang na nakapag-trigger kay Kuya Kim dahil nga sa pinagdaanan, hindi mo naman masisi din si Kuya Kim, may pinagdaanan din kasi siya sa anak niya Siguro narinig niya lang yung word na depressed ang inisip niya na agad yung clinically diagnosed na at naiintindihan ko din yun, mahirap talaga yun. Mahirap talaga yun. May doon may tamang pag-handle kasi sa ganung tao Hindi siya yung uubra na kaya mo yan, gano'n, yung mga ganon. Hindi siya uubra ng ganon Meron talaga siyang, tamang intervention na gagawin. Feeling ko dun lang nagkaroon ng misunderstanding to. Anyway, nag-sorry naman na si Father nagpakita na ng pagpapakumbaba Pero kung tutuusin, wala din naman ako nakitang mali doon sa sinabi ni Father. Kung yung konteksto na iniisip ko, yung ibig niyang sabihin. 'Di ba? Siguro maraming naging sensitive dahil doon sa term na ginamit. Na kung tutuusin mo, ang direct translation naman talaga ng depressed ay sad. 'Di ba? Siguro magwala kayo, magwala kayo kung sinasabi ni Father dito na ang daming taong may sakit sa ospital lumalaban sa hamon ng buhay. Ikaw na pagkalusog-lusog tapos nagkakaroon ka ng clinical depression. Yun, magwala kayo doon. Pero yung term na nade-depress kasi, naman ito understandable ito Magkaiba yung wala lang. Lahat naman tayo nade-depress. Kaya lang kadalasan tayo lahat, nakaka-move on tayo lahat doon sa nangyari. May mga taong hindi, yun ang kailangan bigyan ng atensyon. 'Di ba?
medyo siguro ang part siguro na kung ako lang kung akong tatanungin ha, ako ang tatanungin, ang part lang siguro na medyo nagka-problema sa part ni Kuya Kim. Kasi dahil nga doon sa nangyari sa anak niya, mukhang iba yung dating sa kanya. After kasi nung nangyari sa anak niya, parang sineryoso niya yung ganyan, di ba? May mga tinutulungan din siya na may signs na nadidepress, na nadadown, tinutulungan niya rin eh. Pero hindi ko talaga nakikitang masama to. Dahil ito, ano ko rin sa buhay to eh. Motivation ko rin sa buhay ko yan eh. Yung sinabi ni Father na yan eh. Bago ko pa marinig na sinabi ni Father yan, sinasabi ko na sa sarili ko yan nun. Kasi after nung namatay yung anak ko, wala na talaga akong will mabuhay nun. Wala na akong parang alam mo yung baduy man pakinggan alam mo yung ayaw mo nang makita yung umaga. Yung parang bang, 'di ba, tayo lahat kayo, lalo na yung may mga anak. Alam ko na yung ginagawa nyo para sa anak nyo yan, 'di ba? Para sa future ng anak nyo. Kung ano meron kayong ginagawa para sa anak nyo, lahat yan. Ako kasi, nung namatay kasi anak ko, parang nawala na ako ng purpose sa buhay nun. Nung na-deads yung anak ko, ganyan din yung parang malapit na ako dun eh. Doon sa yung katulad dun kay Kuya Kim. Kaya lang sa di malamang dahilan naisip ko ito. Nakatulong naman sa akin ito. Yung ganyan. Kasi may mga naalala ako kasi nurse ako eh. Nag rin ako sa ospital before eh. Nakita ko doon yung mga nagda-dialysis tapos yung nagki-chemotherapy. Tapos nakikita ko sila, nakukuha pa nitong mga to na magbiro. Nakukuha pa nitong mga to na tumawa. Kahit sometimes nakakakwentuhan ko, hindi nila alam kung saan sila kukuha ng pera sa mga susunod na buwan, Pero kung makapagbiro yung mga pasyente namin na may ganun, alam mo parang wala silang problema kasi ang sabi sa akin nung isang nurse na kasama ko nun, parang doon sila humuhugot ng lakas. Yung paglalo nilang nanamnamin yung isang bagay, may stuck ka dun eh. Ngayon, naisip ko sa sarili, ganito yung naging pananaw ko nun. Kung itong mga taong ito, bilang na ang araw nila. Sorry sa term, Pero ito yung nagpapakatuto. Ito kasi naisip ko dati eh. Wag na natin gamitin yung baka may eh. Kung itong mga tao na to talagang lumalaban sa buhay, ako pa kaya na walang issue sa kalusugan. 'Di ba? Totoo na ano ko to. Kaya naiintindihan ko din to, tong sinabi ni Father. Sa kabilang banda, naiintindihan ko din naman si Kuya Kim. Kasi hindi naman talaga biro 'yan. Kasi nag-psychiatric din kasi ako eh. Hindi ako ha. Nag-psychiatric nurse din kasi ako. Nakita ko din kasi yung condition nitong mga may ganito rin. Hindi rin talaga siya biro. Kaya ang conclusion ko dito sa nangyari sa dalawa, nagkaroon ito ng misunderstanding. Dahil do sa word na nade-depress. Dito. Siguro kung ang sinabi ni Father dyan, ang daming taong may sakit sa ospital lumalaban sa hamon sa buhay. Ikaw na pagkalusog-lusog na problema. Kung yun na sinabi niya, okay yung dating. Or, ikaw na pagkalusog-lusog, malulungkot. 'Di ba? Pero basically, same lang yun nung nadidepress na term eh. 'Di ba? Nagkaroon lang ng nakapag-react lang siguro si Kuya Kim ng ganon dahil sagrado sa kanya yung usapin ng depression siguro.
Pero hindi yun ang ibig sabihin ni Father. Yun ang ay aking pananaw. Ha? Wala namang may mali sa kanilang dalawa. Parehas naman silang tama. Diba? Doon lang sa konteksto siguro nagkaroon ng problema. Anyway, next topic tayo, no. Ano ito? Si Boss Toyo, ito kay Silver Boys galing. Ano to? Ano to? Scripted na naman? Nakakadala na sa mga influencer pag naggaganyan. Pinoprovoke naman pala ni Boss Toyo. Subukan na lang tayo, di ako natakot sa'yo, tanga. Salamat ka. Panginoon to. Baka alam mo, laking subdivision ako. Ang ino mo, gago! Eh! Ang ino mo, taga-kabidya rin ako, gago! Ang ino mo! Hindi mo lang kita, gago! Hoy! Magkita tayo sa korte, gago! Ako, didemanda ka, boy. Slight physical injury. Magpa-medical legal ka na sila. Ano nyo na, bobo? Eh, di sige. Physical injury lang naman yan. Mura lang yan. Physical injury, mura lang naman. Mapera! Mapera! Boss Toyo, hindi, alam mo talaga, hindi nabibili talaga ang ang breeding. Ingatan mo pala eh. Korte-korte, suntok, gago. Abangan mo na lang ako. Korte-korte ka ba sa suntok? Iyakin ang puta. Iyakin ka! Iyakin, kami daw yan. Suntukin na. Suntukin? Iyakin ba yung sinuntok ko ba? Ang iyakin, hindi na ninuntok. Wala ka pala eh. Masyado ka napapakilala, gago. Kaya kabatang kali ako. Kaya hindi ko sinabi bata sa subdivision ako. Abangan mo na lang ako. Abangan mo na lang ako. Hindi ako natatakot. Kahit saan. Mapera no? Parang hindi naman ako pabor doon sa sinabi ni Ano sabi niya dito? Panginoon to. Sinabi siya dito. May physical injury lang naman, mura lang naman. Ang ino mo, gago! Eh! Ang ino mo, taga-kabidya rin ako, gago! Ang ino mo! Hindi mo lang kita, gago! Hoy! Magkita tayo sa korte, gago! Gago! Ano nyo na, bobo? Eh, di sige. Physical injury lang naman yan. Mura lang yan. Mura lang daw. Tangi, pag nakulong ka dyan, wala. Oo, makakapagpiyansa ka. Available naman yun, di ba? Pero kung malakas ang ebidensya sa'yo, tapos, ano ba ang parusa sa physical injury? Physical injury. Penalty. Tingnan nga natin. Tapos may evidence pa, lakas pa ng evidence, Boss Toyo.
Aresto Mayor. Mhm. Ilan ng ano? Multa? Slight physical injury. Oo nga. Mura nga. Penalty. Tingnan ko lang Pero kung may loss of speech, hearing, smell, eye, hand, prison correctional, medium, and maximum. Aresto Mayor. Ano ba yung meaning ng Aresto Mayor? Aresto Mayor. Aresto Mayor ay from 1 day to 6 months. 6 na buwan. Anim na buwan. Matagal-tagal din. 6 na buwan na makukulong. Oo. 6 na buwan. Kulong pa rin. Mahirap pa rin yun. Pero hindi maganda to na yung parang ano bang pinalalabas si Bostoyo dito, mapera siya. Ano nyo na bobo? Eh, sige! Physical injury lang naman yan. Mura lang yan. Mura lang daw. Parang pinalalabas niya, may pera ako, hindi ka uubra. Well, tingnan natin kung saan dadako ito, no? Sabi naman, physical injury lang yan, mura lang yan. Ay, nako. Hit and run daw. Para naman kayong mga bata, men. Maraming umiidolo sa inyo, tapos ganyan. Sinabi ko pala eh. Korte-korte, suntok, gago. Abangan mo na lang ako. Korte-korte ka ba sa suntok? Iyakin ang puta. Iyakin ka! Iyakin, tabi niyo yan. Suntukin? Iyakin ba yung sinuntok ko ba? Ang iyakin, hindi na nununtok. Wala ka pala eh. Masyado ka nagpapakilala, gago. Kaya kabatang kali ako. Kaya hindi ko sinabing bata sa subdivision. Abangan mo na lang ako. Abangan mo na lang ako. Hindi ako natatakot. Kahit saan. Mamaya dyan pa mag-start yung ano niyan eh. Manganib ang buhay mo, Bostoyo eh. Tingnan nga natin, seryoso ba yun? Baka naman content lang na naman yun ha. Bostoyo. Tapos sino yung Bossmel na yun? Bossmel. Saan sila nag-start? Ito. Ibang anggulo. Nandun si Rendon. Iyakin talaga. To be fair naman, iyakin si Bostoyo dahil siya una na nakit eh. Away na. Ay, seryoso na. Uy, sinuntok. Nako po. Ay, ito. Hit and run, men. Naging usap-usapan online ang insidente na kinasangkutan nila Bostoyo at Bossmel matapos magkaroon ng komprontasyon sa gitna ng tension. Naiulat na natumba si Bossmel sa nangyaring sagutan. Ano pinagmulan?
Anyway, abang nga tayo na update dito kung anong pinagmulan. So, yan lang muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.